Ang marmol sa paanan ng malaking hagdanan ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Bawat kristal nito ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa loob ng mansyon na yon, ang kinang ay isang manipis na tabing lamang. Nagtatago ng bulok na katotohanan. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng takong ni Sofia sa tahimik na pasilyo. Ang bawat akbang ay may kasamang pagmamataas na animoy pag-aari niya ang bawat sulok ng mundo. Ang kanyang pulang kasuotan, pangbahay, ay humahagod sa sahig. Ang tela nito ay mamahalin tulad ng lahat ng bagay sa kanyang paligid. Si Christopher, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa silid kainan. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang amoy nito'y pumupuno sa silid, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa pahayagan. Tila ba mas mahalaga ang bawat salita doon kaysa sa presensya ng kanyang asawa. Ang kanyang muka ay nakakunot, isang permanenteng marka ng pagod at pagkabagot na tila'y idinikit na sa kanyang balat. Hindi ka ba bababa para mag-almusal? Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay matalim, puno ng pagkabagot. O mas gusto mo pang magpanggap na abala ka sa kung ano-anong walang kwentang balita? May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa walang kwentang pag-uusap, Sofia. Sagot ni Christopher. Hindi man lang tinaas ang tingin. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bahid ng emosyon. Napatawa si Sofia, isang maikling tunog na puno ng pangungutya. Kung ganon, bakit hindi ka na lang magpakasal sa iyong mga balita? Sigurado akong mas may pakinabang sila kaysa sa akin, di ba? Umupo siya sa tapat niya. Ang bawat galaw niya ay mayabang. Kinuha niya ang isang piraso ng tinapay, kinagat ito ng marahan, at tinitigan si Christopher. O baka naman, may iba ka nang pinagkakaabalahan. May iba ka na bang kinakausap sa telepono tuwing hating gabi? Kumilos si Christopher, inilapag ang pahayagan, at sa wakas ay tiningnan siya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila ba matagal nang nawala ang apoy doon. Ang mga bagay na sinasabi mo ay pawang haka-haka lamang, Sofia. At kung mayroon man, sino ang mas may karapatang magtanong? Ang asawang abala sa kanyang sarili o ang asawang abala sa kanyang libangan? Napaiktad si Sofia, ang kanyang mga mata ay kumitid. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Christopher, isang hiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam mo ang ibig kong sabihin, Sofia. Hindi ka na bata para magpanggap na inosente. Tumayo siya, ininom ang huling patak ng kape, at naglakad patungo sa pinto. Kumain ka na lang, marami pa akong gagawin. Naiwan si Sofia, ang kanyang puso'y kumakabog. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kuko ay kumapit sa mesa. Ang puting marmol ay tila nanindigan sa ilalim ng kanyang galit. Ang mga salita ni Christopher ay tumatak sa kanyang isip. Nag-iwan ng isang mapait na lasa. Hindi niya masikmura ang ideya na may nalalaman si Christopher, na may nakikita ito. Ngunit hindi niya ipinapahalata. Ito ay isang laro at ayaw niyang matalo. Kinabukasan, isang maliit na pakete ang dumating sa mansyon. Walang pangalan, walang pinanggalingan. Pinunit ito ni Christopher ng walang emosyon. Sa loob, isang napakaliit na kamera ang nakabalot. Ang lens nito ay halos hindi makita. Mas maliit pa sa butil ng bigas. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa maliit na aparato. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. At sa loob ng ilang araw, naging abala si Christopher. Ang kanyang opisina sa bahay ay nakasarado. Ang mga tunog ng pagkabit at pagsubok ay naririnig mula sa loob. Hindi siya pinansin ni Sofia. Abala siya sa sarili niyang mundo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sofia, tahimik na pumasok si Christopher sa kanilang silid. Ang dilim ay bumabalot sa lahat. Tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga kasangkapan. Maingat niyang inilagay ang maliit na kamera sa isang lugar na hindi mahalata, sa loob ng isang palamuti sa dingding. Ang lens nito ay nakatutok sa kama. Walang tunog, walang bakas. Isang simpleng pag-click ng switch ang nagpatunay na gumagana ito. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang normal na gawain. Tila walang nangyari.
Lumipas ang mga araw, naging mas abala si Christopher sa trabaho. Madalas siyang umuwi ng gabi. Minsan ay hindi na umaabot sa bahay. Nag-iiwan ng mensahe na mayroon siyang business trip. Ang kanyang pagkawala ay nagbigay ng kalayaan kay Sofia, isang kalayaan na matagal na niyang hinangad. Isang hapon habang nag-iisa si Sofia sa mansyon, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Alam niyang si Mangkulas yun, ang kanilang driver. Si Mangkulas sa isang lalaking nasa edad 40. Matipuno ang pangangatawan, ang kanyang balat ay kayumanggi sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga matay laging mapagmasid at puno ng lihim. Sofia, pinapunta ako ni Sir Christopher para kunin ang mga papeles. Sabi ni Mangkulas, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pagnanasa. Nakatayo siya sa pintuan, ang kanyang mga matay nakapako kay Sofia. Ngumiti si Sofia, isang ngiting puno ng pag-akit. Hindi ka ba magtatagal, Mangkulas? Marami akong oras. Pumasok si Mangkulas sa loob. Ang kanyang mga matay gumagala sa loob ng mansyon. Ang kanyang hininga ay bumilis. Pero Sofia, baka umuwi si Sir. Hindi yan, sagot ni Sofia. Lumapit sa kanya. May business trip siya. Hindi siya uuwi hanggang bukas. Hinawakan niya ang kamay ni Mangkulas. Ang kanyang mga kukoy humahagod sa balat nito. Huwag kang mag-alala. Walang makakakita sa atin. Ang mga sumunod na sandali ay puno ng lihim at pagtatago. Ang mansyon, na dating saksi ng pag-ibig ni na Christopher at Sofia, ay naging saksi ng pagtataksil. Ang kamera sa silid ay tahimik na nagtatala ng lahat. Bawat galaw, bawat bulong, bawat halik. Sa loob ng ilang linggo, naging regular ang pagdalaw ni Mangkulas sa mansyon tuwing wala si Christopher. Ang kanilang mga lihim na pagtatagpo ay nagiging mas matapang, mas mapanganib. Si Sofia, sa kanyang pagmamataas, ay naniniwala na siya ay hindi mahuhuli, na ang kanilang katalinuhan ay sapat upang itago ang kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi niya alam na ang bawat sandali, ang bawat halik, ang bawat haplos ay naitala na. Isang araw bumalik si Christopher. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang pagkawala at hindi rin nagtanong tungkol sa mga nangyari. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang mabigat na ulap, puno ng mga hindi nasabing salita. Mayroon akong sorpresa para sa iyo, Sofia, sabi ni Christopher isang gabi habang naghahapunan sila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagbabanta. Nagtaas ng kilay si Sofia. Ano yun? Isa na namang mamahaling alahas? Hindi mo na kailangan pang mag-abala, Christopher. Alam kong mahal mo ako. Ngumiti si Christopher, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, Sofia, mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga gusto kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na napakahalaga. Kinabukasan, isang malaking pagtitipon ang inihanda ni Christopher sa mansyon. Ang mga kaibigan, pamilya, at mga kasosyo sa negosyo ay naroon. Ang kanilang mga tawa at usapan ay pumupuno sa silid. Si Sofia ay nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Siya ang sentro ng atensyon, ang reyna ng kaharian. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, sabi ni Christopher. Tumayo sa harapan ng lahat. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon akong isang mahalagang anunsyo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na napakahalaga sa aking buhay. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa. Ngumiti si Sofia. Inaasahan na isang magandang balita ang kanyang sasabihin. Marahil ang isang bagong negosyo o isang bagong paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit ang ngiti ni Christopher ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay naging matalim at puno ng galit. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ako na ang pag-ibig ay sapat. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat upang mapanatili ang isang relasyon. Minsan, ang pagtataksil ay sumisira sa lahat. Ang lahat ay nagulat, ang mga usapan ay huminto, ang mga tawa ay naglaho. Si Sofia ay naramdaman ng lamig sa kanyang likod. At dahil sa pagtataksil na yon, patuloy ni Christopher, hindi ko na kayang manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sa likod niya isang malaking screen ang bumaba. Ang projector ay umilaw
at ang isang video ay nagsimulang maglaro. Ang video ay nagmula sa loob ng kanilang silid. Ang bawat sandali, ang bawat galaw at ang bawat halik ni na Sofia at Mangkulas ay ipinakita sa lahat. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang kanilang mga matay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Hindi! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay basag. Ang kanyang muka ay namula. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Christopher, anong ginagawa mo? Ipinapakita ko lang sa kanilang totoo, Sofia. Sagot ni Christopher. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ipinapakita ko sa kanila kung sino ka talaga. Ang mga tao ay nagtatago sa kanilang mga muka. Ang iba ay naglalakad papalayo. Ang ilan naman ay nakatingin kay Sofia na may pagkasuklam. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang pagmamataas ay nawala, napalitan ng kahihiyan. Mangkulas! Sigaw ni Christopher. Lumabas ka dito. Si Mangkulas ay lumabas mula sa likod ng mga tao. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Hindi kayang tingnan ang sinuman. Ito ang lalaking pinili mo, Sofia. Sabi ni Christopher. Tumuro kay Mangkulas. Ang driver natin. Ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ang mga luha ay umagos sa mukha ni Sofia. Ramdam niya ang init ng kahihiyan. Ang sakit ng pagtataksil. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Christopher. Puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Christopher. Nagkamali ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nawala sa gitna ng ingay ng mga tao na naglalakad papalayo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mansyon na dating simbolo ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naging bilangguan ng kanyang kahihiyan. Umalis ang lahat. Naiwan si Sofia na mag-isa sa gitna ng silid. Ang video ay patuloy pa rin sa paglalaro. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang damit. Ang kanyang pagmamataas ay durog. Ang kanyang puso ay basag. Sa mga sumunod na araw, napakadilim ng buhay ni Sofia. Ang balita ay kumalat tulad ng apoy. Ang kanyang pangalan ay naging kasinungalingan at kahihiyan. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo. Ang kanyang pamilya ay nahihiya. Ang kanyang yaman ay hindi sapat upang itago ang kanyang mga kasalanan. Si Christopher ay naghain ng annulment at sa lalong madaling panahon, siya ay naging malaya. Si Sofia ay naiwan sa mansyon. Ang dating malaking bahay ay naging isang malamig at malungkot na lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga gabi ay puno ng bangungot. Ang kanyang pagmamataas ay nawala at napalitan ng pait. Isang araw, habang naglalakad siya sa hardin, nakita niya si Christopher, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang babae, isang babaeng maganda at masiyahin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahalan. Ang tawa ng babae ay umalingaw-ngaw sa hardin, isang tunog ng matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Naramdaman ni Sofia ang kirot sa kanyang puso. Ang pagsisisi ay mas matindi kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi niya kayang umiyak. Nakita niya ang kaligayahan sa mga mata ni Christopher. Isang kaligayahan na matagal niyang ninakaw mula sa kanya. Christopher, bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay basag. Tumingin si Christopher sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sofia. Sino siya? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa babae. Ngumiti si Christopher, isang tunay na ngiti. Siya, si Eliza, ang aking bagong buhay. Naramdaman ni Sofia ang lamig sa kanyang puso. Ang kanyang pagmamataas ay nawala. Napalitan ng inggit. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ni Eliza. Isang babaeng may pag-asa at kaligayahan. Siya ay isang anino lamang. Isang alaala ng isang nakaraang buhay. Masaya ako para sa iyo, Christopher, sabi ni Sofia. Sana ay matutunan mo ring maging masaya, Sofia. Sana ay matutunan mong patawarin ang iyong sarili. Sagot ni Christopher. Hinawakan ang kamay ni Eliza. Umalis si Christopher at Eliza. Naiwan si Sofia na mag-isa sa hardin. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos. Ang bawat patak ay isang simbolo ng kanyang pagsisisi. Ang kanyang mundo ay gumuho at sa wakas ay naintindihan niya ang halaga ng pag-ibig at pagtitiwala. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kasalanan ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Isang sugat na hindi na kailanman gagaling.
Ang kanyang pagmamataas ay nagdulot ng kanyang kapahamakan at ang kanyang pagsisisi ay naging kanyang walang hanggang bilangguan. Ang mansyon ay naging isang testamento sa kanyang pagkakamali, isang paalala ng isang buhay na nawala, isang pag-ibig na sinira. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.